Mama, don't stress your mind. We coming home Hi guys! Welcome sa YouTube channel ni Mais Lang Coco. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin yung notification bell para maging updated para sa susunod na videos. Bago tayo maglakbay guys, sisimulan muna naming magpakilala. Nandito kami ngayon sa San Isidro Leyte kung saan lalakbay namin ang iba't ibang magagandang tanawin ng katagos sa San Isidro. Ano pang hinihintay nyo? Tara! Ang San Isidro ay mayroong 19 na barangay. Ilan sa mga kilalang barangay ay ang Matungaw, San Miguel, Bunacan, Kabungaan, San Jose, Tinago, Taglawigan, Parel, Dahadiot, Linaw, Baod, Dahadako, Hacienda Maria, Kapinyahan, Crossing at iba pang barangay ng San Isidro. Ang pangunahing hanapbuhay ng mga tao sa munisipalidad na ito ay ang pagsasaka. Ang pangunahin namang produkto naman dito ay palay, mais, halamang ugat, tabako, mani at pati na rin mga hayop katulad ng baka at baboy. Ang munisipalidad ng San Isidro ay hindi lamang mayaman sa magagandang tanawin. Masagana din ito sa mga pananim at sagad din sila sa kabutihan ng loob at mayaman sa oras. Isang kagaliang taglay ng mga taga rito ay ang kasipagan. Malimit lamang sa kanila ang patambay-tambay at walang ginagawa. Inihuhubog nila ang kanilang sarili sa pagtatrabaho, kaya naman kadalasan sa mga tao dito ay angat ang pamumuhay maging ang magsasaka. Kilala rin ang San Isidro sa isang paligsahan ng palakihan ng parol na pinagbibidahan ng iba't ibang paaralan na siyang ginugunita sa buwan ng Disyembre. Kasali rin ang munisipalidad ng San Isidro bilang isa sa malilinis at maunlad na munisipalidad dahil ito sa programang inisagawa para sa kabutihan ng lahat, katulad na lamang ng coastal cleaning up para sa mga guro at uplan linis para sa mga kabataan. Dumako naman tayo sa isang kilalang beach resort ng San Isidro Leyte, ang Punod Beach Resort. Ito ay pag-aari ng mag-asawang Alan Yap Ang at Susan Yap Ang. Ang resort na ito ay binabalik-balikan ng dayong turista. Hindi lamang mga turista, pati na rin ng mga taong kalapit doon. Dahil sa napakalinis nitong swimming pool at tubig dagat. Taglay nito ang lamig na tiyak nakakapaganda sa pakiramdam at nakawawala ng pagod at stress. Sabay pa nito ang ganda at nakaka-relax na simoy ng hangin na tila bang nilulutang at winawala ang problemang iyong dinadala. Kaya naman may entrance fee ito na 100 pesos kada taong maliligo at 50 pesos naman kung kukuha ka lang ng litrato. Kapansin-pansin ang ganda ng mga berdeng damo na iyong maapak-apakan at mga malalaking bahay na pampalipasan ng magdamag ng mga turista o mga bisita na pupunta dito. Ito rin ay nagsisilbing outing place ng pamilya.
Ang nasa parehong paraan ay kanila na ring negosyo. Kadalasan din itong naging reception ng mga okasyon katulad ng wedding reception, birthday celebration o debut, christening at symposium ng mga profesional. Tumako naman tayo sa susunod na tanawin. Kung may punot resort, syempre may punot farm din. Di ito ganong kalayuan sa itaas na banda nang gayon ding tunuturing nilang bilang isang perfect place for hiking. Ito rin ay pagmamay-ari ng pamilya Ang. Kung tayo ay pupunta sa entrance, dapit kanan ay makikita natin ang rest house nila. Dahil nga nasa itaas na parte ito, masasabi nating napakasarap ang hangin na mararamdaman natin kapag tayo ay nandito. Bukod pa rito ay maraming punong nakapaligid sa lugar. Sa dapit hapon, masaksihan natin ang napakagandang sunset. Kung babalik naman tayo sa may entrance, sa kaliwang banda naman ay makikita natin ang mabeberdeng paligid na kay sarap pagmasdan. Sa gitna, kapansin-pansin naman nating makikita ang isang larawan ni Mama Mary na kaukit sa bato. Sa likod naman ito ay isang chapel kung saan maraming tao din ang pumupunta hindi lamang dahil sa magagandang tanawin at klima, kundi para rin magsimba. Ang lugar na ito ay hindi lamang nagpapakita ng pagmamahal sa kapaligiran at kalikasan, kundi pinapakita rin dito ang kalagahan ng pananampalataya. Kaya naman, likas na napakaganda ang lugar na ito bilang isang pasyalan. Sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay sa munisipalidad ng San Isidro, silipin at bigyan naman natin ng pansin ang isa sa magandang paliguan sa Taglawigan. Ito ay ang Cabrian Beach. Ito ay dating pagmamay-ari ng isang Amerikanong pare na si Father Brian. Dahil sa biglaang pag-alis nito, naiwan ang paliguang ito nang walang nagbabantay. Mahigit ilang kilometro rin ang ating babiyahiin mula lungsod hanggang dito. 200 piso kada tao ang pamasay papunta rito sapagkat hindi simentado ang daan. Ngunit tiyak naman ay hindi masasayang ang ating pamasay sapagkat lubos na kay ganda ang dagat dito na siya ring binabalik-balikan ng mga tao. Saktong lugar din ito kung kayo ay nagpaplanong mag-picnic kasama ang buong pamilya sapagkat napakasarap ng klima dito at bukod pa riyan ay tahimik ang lugar na ito nang sa gayon napapawi ang mga problema na iyong dala-dala. Kapansin-pansin din ang mga puno ng niyog na nasa paligid. Sa ganda at lamig ng dagat, ay tiyak aasamin mong bumabalik-balik sa lugar na ito. Di hamak ay magdadala kayo ng mga kasama dahil sa taglay na klima at tubig dagat. Sa kabilang banda naman, ang mga tao sa lugar na ito ay respetado at may disiplina sa sarili. Napapanitili nila ang kalinisan ng kapaligiran, lalo't lalo na sa baybayin ng dagat. Masisipag ang mga tao dito kung kaya naman ay bihira lamang inyong makikitang paupo-upo sa bakuran, palaboy-laboy kung saan-saan at higit sa lahat, wala kang makikitang mga tao na naglalasing sa harap ng tindahan at nakahiga sa may kalsada dahil naniniwala sila na ang oras ay napakahalaga. Kaya naman, sa tanawing ito ay lubos nating maisa sa isip ang kagandahan hindi lamang sa lugar kaya maonyo ng dagat, na taglay nito pati na rin ang mga taong nakatira dito. Ang susunod na ating lalabayin ay ang nakakaakitingin na Bunga Eco Park ng San Isidro Leyte na mahigit 20 minuto ang babiyahiin para marating ang naturang lugar. Pagpasok pa lamang ay nakakamangha na ang lawak at linis ng paligid. Napapalibutan ito ng maberdeng damo, makikita mo rin sa gawing kaliwa ay isang bahay kung saan namamalagi ang tagabantay at tagalinis ng naturang Eco Park. Makikita mo naman ang 10 tatsulok na nakatayo sa dapit kaliwang banda. Isa itong kwarto o tinatawag na small rooms kung saan dito nagpapalipas ng gabi ang mga dayong turista. 2 lamang katao ang pwedeng magkasya sa kwarto na ito.
At ang pinakasentro na tanawin dito ay ang lumang mansyon ni Osmeña. Kahit na lumang mansyon ang tawag dito, makikita pa rin ang modernong pagkakagawa ng bawat sulok. Ito ay pag-aari ng dating mayor sa Cebu na si Lito Osmeña na anak ng dating senador Sergio Osmeña. Ito ay nagsisilbing bahay bakasyonan nila at ginagawa na rin nilang negosyo para sa mga turistang gustong bumisita. Sa loob, makikita mo ang ganda na para bang isa itong museo na pinalilibutan ng tatsulok na bintana at mga haliging nagsisilbing pundasyon ng mansyon. Makikita mo talaga ang lawak at linis ng naturang eco-park na talagang inaalagaan at nililinis ng maigi na para bang isa itong importanteng lugar na kailangan pahalagahan at alagaan. Maraming tanawin ang ating nalakbayan, kaya naman tatunguhin na natin ang panghuli. Kilala rin ang San Isidro bilang isang munisipalidad na sagana sa mga pananim. Isang tanawin na matatagpuan sa barangay ng Limiti ay ang Garden of Paradise. Ang hardin na ito ay sinagawa ng mga sumukong rebelde sa lugar. Ito ang nagsilbing libangan at simula ng kanilang panibagong buhay. Dahil sa programang ito ay nabuo ang tinatawag na Garden of Paradise, kung saan makikita mo ang orkidaryum, iba't ibang makukulay na bulaklak, litos at iba pang klase-klaseng mga pananim. Kung ating mapaghihinuha, masasabi nating ang programang isinagawa para sa pagsuko ng mga rebelde doon ay hindi lamang nakatulong sa kanilang sariling kabutihan, ngunit naging isang instrumento din ito upang maibalik ang kasaganahan ng mga tao doon sa pagmamahal sa kalikasan. Kaya naman masagana at matiwasay ang pangkabuhayan ng mga dating rebelde sa lugar. Bukod pa dito, masarap ring langhapin ang simoy ng hangin. Sa simula pa lamang, ang San Isidro ay isang bisita o sityo ng munisipalidad ng probinsya. Pinaniniwalaang ang unang dayuhan pumunta dito ay galing sa Bohol, Cebu at Panay. Ito ay nagmula sa tawag na puno. Kasunod na ipinangalan sa kalapit ilog na sa kasalukuyan ay bayan ng San Isidro. Ang lupain ng punong ay sagana sa iba't ibang pananim at mayaman sa tubig dagat. Sa kabutihang palad, isang ordeal reel pinirsahan noong ika-30 ng Setyembre taong 1884, ang kasunduan ng punong ay opisyal nang kinilala.
Sa taong 1905 naman, isang mayamang magsasakang Tagalog na nangangalang Don Pascual Antonio kasama ni Oscar Perez de Tanggol ang nagpalit nito at binigyan ng bagong pangalan na San Isidro Labrador, patron ng santo ng magsasaka. Ang San Isidro noon ay isang baryo ng munisipalidad ng Villaba. Ngunit noong ika-31 ng Disyembre taong 1909, kung saan ang bayan nito ay ganap ng hiniwalay sa Villaba. Ang San Isidro ay isang munisipalidad ng Leyte sa Region 8, Eastern Visayas, na kabilang sa Visayas Group of Islands. Ang Pilipinas ay binubuo ng napakaraming kapuluan. Ang mga kapuluang ito ay may iba't ibang lugar kung saan gugustuhin nating lakbayin. Ngunit, ang kagandahan ng isang tanawin ay hindi lamang sa ganda na makikita ng ating mga mata, kundi ang konsepto ng isang lugar kung saan mapupulutan ang isang napakagandang refleksyon sa buhay ng tao.